Hello kahugot, welcome to DKB, Dear Kuya Bono ng Bono's Love Tube, and I'm your Kuya Bono. Marami tayong kahugot na nagre-request na sana ay ma-re-upload ang ilan sa mga old stories na nabasa ko dati nung DJ pa ako. Unfortunately, wala pa talaga akong hawak na old story. Pero buti na lang, merong isang kahugot tayo na nagmagandang loob at isinare niya ang kanyang old file. Kaya't nakakuha tayo ng kwento ni Lord Ray na siyang isa sa mga request ng mga kahugot natin. So muli natin mapapakinggan ang kwento ni Lord Ray at sa mga bagong subscribers, good for you dahil ngayon nyo pa lang mapapakinggan ang magandang kwento ni Lord Ray. Mula dito sa DKB, Dear Kuya Bono ng Bono's Love Tube. Sa mga kahugot natin hindi pa nagsusubscribe, please subscribe and enjoy the show. Dear DJ Bono, magandang oras sa lahat ng mga kagaya kong masugid na tagapakinig ng inyong programa. Tawagin mo na lang ako sa pangalang Lord Ray. Kababalik ko lang po dito sa Dubai. 3 buwan pa lang ako dito pero parang gusto ko nang umuwi ulit dyan. May namimiss po kasi ako. Isang taong halos hindi ko kayang iwanan. Salamat nga po pala at naisipan ninyong magkaroon ng Ustream account sa internet. Marami po sa aming mga OFW ang nakikinig pa rin sa inyong programa tuwing linggo. Marami din sa amin ang nais magbahagi ng kwento ng buhay, ngunit iba ang nais at gusto para sa akin. Para sa akin kung gusto mo, gawin mo. Kaya heto, isinulat ko ang kwento ng buhay at pag-ibig ko. At sana po'y mabasa rin ninyo sa inyong napakatanyag na programang Campus Love Stories. Ako po kapuso ay may nag-iisang kapatid, si Reynold. Siya ay kakambal ko pero kaming dalawa ni Reynold ay lumaki sa piling ng ibang tao. Ako ay pinalaki ni Tito Ram at si Reynold naman ay inampun ni Tito Magnum. Hindi namin sila kaano-ano. Sila ay mga matatalik lang na kaibigan ng aming ama. Ayon sa kwento ni Tito Rem, nabuo ang pagkakaibigan nila noong first year sila sa college sa University of Manila. Magkakatabi daw sila noon sa upuan dahil silang tatlo ay magkakapareho ng apelyido, Santos. Mula daw noon ay tinatawag silang Santos Brothers. Kahit hindi naman sila magkakapatid, ngunit sila ay naging matatalik na magkakaibigan na nagturingan bilang magkakapatid. Hanggang sa sila ay nakatapos ng pag-aaral. Best of friends pa rin silang tatlo. Si Papa ang pinakamaagang nag-asawa dahil nakilala niya si Mama na noon ay uhaw daw sa pagmamahal at kalinga dahil ulilang lubos daw si Mama noon at taga Davao pa. Nakilala daw ni Papa si Mama sa isang bar kung saan ay nagtatrabaho noon si Mama bilang waitress. Dahil sa angking ganda at alindog ni Mama ay kay bilis daw na humaling sa kanya si Papa hanggang sa sila na ay nagpakasal sa huwes at nagsama na bilang mag-asawa. Sa isang apartment sila tumira noon at doon na rin kami isinilang ni Mama. Ang aming binyag daw ay madalian dahil si Papa noon ay paalis na patungong ibang bansa upang doon magtrabaho. 2 kaibigan ni Mama ang aming ninang at syempre sina Tito Rem at Tito Magnum ang aming mga ninong.
Makaraan ng 2 taon ay umuwi si Papa dyan sa Pilipinas at noon niya natuklasan na si Mama pala ay mayroong ibang lalaki. Hindi naman daw kaagad sila naghiwalay, ngunit tuluyang nagbago si Mama hanggang sa magpaalam na daw ito kay Papa upang sumama na lang sa kanyang lalaki. Yun daw ay hindi naging madali kay Papa. Noon tuluyang nagdilim ang kanyang paningin, kaya't noong makita niyang palabas na ng bahay si Mama, bit-bit ang kanyang mga maleta at ang kapatid kong si Reynold. Oo, kapuso, si Reynold lang daw ang gustong dalhin ni Mama noon at ako handa niyang iwanan kay Papa. Si Papa daw noon ay abala sa pagkukumpuni ng kanyang lumang motorsiklo nang makita niyang palabas na ng apartment si Mama. Nagdilim daw ang kanyang paningin kaya't hinarang niya si Mama at hinilahod papasok ng bahay. Nag-away sila hanggang sa sukdulang magalit si Papa at nasaksak niya ng ilang beses si Mama gamit ang screwdriver. Oo, kapuso, ayon kay Tito Rem, screwdriver ang nagamit ni Papa sa pagpaslang sa aming ina. Natural, nakulong si Papa at iyon ay habang buhay na pagkabilanggo. Kaya't kaming dalawa ni Reynold ay inampon ng aming mga ninong na hindi naman namin nakasanayan ng tawagin ng ninong. Tito ang tawag ko kay Tito Rem na siyang nag-alaga at nagpalaki sa akin. Si Reynold Papa ang tawag niya kay Tito Magnum. Si Reynold ay kinilalang panganay na anak ni na Tito Magnum at ang asawa niyang si Tita Cecil dahil nagkaroon pa rin sila ng 2 tunay na anak. May kaya si na Tito Magnum. Malaki ang kanilang bahay sa Tagaytay. Kami naman ni Tito Rem, okay lang naman kami dyan sa Cagayan. Okay lang naman ang pagpapalaki sa akin ni Tito Rem kahit na sinasabi ng iba na hindi siya mabuting ama dahil marami akong katarantaduhang nagawa nung ako'y elementarya at high school pa lamang. Lagi ako sa office of the principal dahil lagi akong sangkot sa mga gulo. Si Tito Rem naman ayos lang kung madalas humarap sa aking advisor at sa aking principal. Sabi niya pinagdaanan din daw niya ang mga yon dahil tarantado din daw siya noon. Ibang tao din kasi ang nagpaaral kay Tito Rem. Broken family din sila at magulo ang kanilang pamilya. Ayon sa kwento niya, dumaan siya sa maraming hirap para lang makatapos ng kolehiyo. Ginamit din daw niya ang kanyang katawan at kagwapuhan upang magkapera dahil wala siyang maasahan sa kanyang tunay na ama. At sa kanyang ina na noon daw ay hiwalay na nga, pero nag-aaway pa rin sa korte. Ang kanyang mama daw ang siyang masama. Kaya nga sabi niya, hindi raw niya masisisi si Papa kung bakit niya napatay si Mama. Buwisit sa buhay ang mga babae. Natatandaan ko pang nasabi ito ni Tito Rem noon, pero ang hindi ko lang maunawaan ay marami naman siyang mga nakakasamang babae. Marami siyang inuuwi sa bahay. Actually, paiba-iba ang babae niya. Pero wala lang siyang pinapakasalan. Wala ni isa. Ako naman, kapuso, una kong maranasan ang umiyak dahil sa babae noong ako ay 4th year high school na. Ito ay dahil kay Jeanette, na girlfriend ko ng 4 na buwan. Napakaganda ni Jeanette at siya lang talaga ang babaeng sineryoso ko. Sa kanya lang ako nagpakagago sa panliligaw. Pagre-regalo ng kung ano-ano, yun ay isang bagay na hindi ko nagawa o ginawa sa mga babaeng dumaan sa buhay ko mula nung 1st year high school ako.
Oo, kapuso, first year pa lang ako ay marunong na akong mambabae. Namulat nga kasi ako sa estilo ng taong nagpalaki sa akin. Si Tito Rem na parang laruan lang sa kanyang babae. Nag-uuwi na nga rin ako ng babae sa bahay nung second year high school ako. At okay lang kay Tito Rem basta huwag ko lang daw buntisin. Bago naging kami ni Jeanette ng fourth year high school na ako, siguro naka 20 mahigit ako ng girlfriend mula first year ako. Hindi ko lang talaga maintindihan kung bakit bigla na lang ay gusto ko nang magbago sa paglalaro sa babae mula nang makilala ko si Jeanette. Hindi lang siya basta maganda kundi mabait pa at matalino. Noong payagan niya akong manligaw sa kanya, tuwang-tuwa ako pero may takot sa dibdib ko na baka hindi niya ako sagutin. 5 buwan niya akong pinaghintay at sa loob ng 5 buwan na yon ay nabago talaga niya ang pananaw ko sa mga babae. Sa kanya ko na-realize na ang babae dapat ay ginagalang, minamahal, siniseryoso, nirirespeto. Ang mga ito ay ibinigay ko sa kanya, kapuso. Ipinakita at ipinadama ko sa kanya ang pagsisisi ko sa mga nagawa kong mali sa mga girlfriends ko nung una. Ipinakita ko talaga sa kanya na nagbago na ako at karapat-dapat na ako para sa kanya. Kaya naman nung sa wakas ay tanggapin niya ang pag-ibig ko, sobra-sobra ang tuwa at saya ko, kapuso. Sa halip na yakapin at hagkan ko siya, noong sagutin niya ako, iba ang nangyari. Napaluha ako. Luha ng sobrang kaligayahan dahil sa unang pagkakataon, ay alam kong tunay akong nagmamahal at ang luhang yon ay tanda na napakasaya ko dahil ang babaeng tunay kong mahal ay mahal na rin niya ako. Four months lang ang naging relasyon namin ni Jeanette. Buwan ng January noong bigla na lang niyang sinabi na mag-cool off muna kami. Tinaning ko sa kanya ang dahilan pero ang sagot niya, wala lang. Gusto ko lang ibalik yung dati kong buhay nang wala ka pa. Bakit nga? Halos maiyak kong tanong kasi lahat ginagawa ko para lang maging deserving sa kanya bilang boyfriend niya. Lord Ray, namimiss ko lang yung dati kong buhay. Yung wala akong iniintindi. Jeanette, hindi kita maunawaan. Lahat ginagawa ko para lang patunayan na mahal kita. Basta Lord Ray, ayaw ko muna. Break muna tayo. Break? Akala ko cool off lang. Break na lang, Lord Ray. Pero Jeanette, hindi ko kaya. Mahal na mahal kita, alam mo yan. Talaga? Hindi mo kaya? Imposible, Lord Ray. Ewan ko lang kung nabibilang mo pa sa mga daliri mo ang bilang ng mga babaeng sinaktan mo. Now you're telling me na hindi mo kaya? Yun ba ang dahilan, Jeanette? Hindi naman, Lord Ray. Ayaw ko lang maniwala na hindi mo kaya makipaghiwalay sa akin while I know na sanay na sanay kang makipaghiwalay. Sanay na sanay kang manakit ng damdamin ng iba. Pues hindi sa'yo. Iba ka sa kanila, Jeanette. Mahal kita. Si Beatrice Domingo, pinsan ko siya, Lord Ray, first cousin ko. Napatunga nga ako nung marinig ko ito kay Jeanette. Ginagantilim mo lang ba si Bea? Kaya ka nakipagrelasyon sa akin. Ganito ang naging tanong ko. Hindi ko sinadya, Lord Ray. Actually, hindi naman kami close ni Bea. Pero siya ay
example lang ng isang taong sinektan mo, kaya please huwag mong sabihin sa akin na hindi mo kayang hiwalayan ako. Talagang hindi, Jeanette. Dahil mahal na mahal kita. Pues hindi na kita mahal, Lodre. Ganun kadali, Jeanette? My God, Lodre. Hindi ako makapaniwalang maririnig ka sa'yo ang dialogue na yan. Of course, yes, ganun kadali. Di mga ganun ka naman kadali makipag-break sa ibang mong girlfriends? So gumaganti ka nga. Okay, Lodre. Akala ko kaya kitang mahalin pero mali ako. Nagsasawa ako sa mga naririnig ko sa ibang tao na ako ay isa lang sa mga babaeng dadaan lang basta sa buhay mo. Mapapabilang lang ako sa mga collection mo ng babae na basta mo lang itatapon kapag sawa ka na. Well, I just want to prove them wrong. At para maiba naman ang ihip ng hangin, Lodre, ako ang mang-iiwan sa'yo. Break na tayo, and that is final. Sa totoo lang, kapuso, nag-try pa nga ako na kumbinsihin si Jeanette na bumalik sa akin. First time kong ginawa yun kasi nga pakiramdam ko ibang tao na ako. Hindi na ako yung mahilig lang gumamit. Sabi ng isip ko, mali ang ipilit ang sarili ko sa taong ayaw sa akin, but to see myself as a new person was something I thought right. Pero wala namang nangyari. Hindi ko na win back si Jeanette. At natagpuan ko na lang ang sarili kong naglalasing kasama ang barkada ko. For the first time, sinundo ako ni Tito Rem sa bahay ng barkada ko dahil pasado 11:00 na yun ng gabi. Hindi masyadong stricto si Tito Rem maliban sa curfew ko na 10 p.m. Usapan namin na kapag 10 p.m. at wala pa ako, may masamang nangyari sa akin. Sinampal ako ni Titi Rem noon sa harap ng barkada ko. Isa lang naman at napaghandaan ko yon at hindi ako galit sa kanya. Tinanggap kong parusa ko yon sa pag-aalala niya dahil hindi ako nagpaalam na gagabihin ako. Inuwi niya ako ng bahay that night. For the first time ay narinig ko sa kanya ang kwento tungkol sa totoong nangyari kina Mama at Papa noon. Yung dahilan kung bakit napatay ni Papa si Mama. Yun ang unang pagkakataong malaman ko ang dahilan. Nausawan ako sa sampal ni Tito Rem at pinalugok pa niya ako ng mainit na kape para mausawan totally ako at nang marinig ko ang mga sasabihin niya nung gabing yon. Nasabi ko kasi ang dahilan sa kanya kung bakit ako nakikipaglasingan sa barkada ko. Ang sabi niya, poison. Poison ang sobrang pag-ibig sa mga babae, Lodre. Matanda ka na. Siguro kaya na ng isip mo ang malaman kung bakit napatay ng mama mo ang ina mo. Noon ay napatitig ako sa mukha ni Tito Rem. Sobra-sobra ang pagmamahal ng papa mo sa mama mo. Nagpakagago siya sa pagtatrabaho sa Saudi para maibigay ang luho ng ina mo. Pero pag uwi niya matapos ng 2 taon, ay malalaman niyang may ibang lalaki ang ina mo. Pero hindi pa rin humiwalay kaagad ang papa mo sa mama mo. Inunawa pa rin niya. Natukso lang daw siguro kasi nga malayo ang papa mo. Pero yun pala, humaling na ang ina mo sa lalaki niya. Nakipaghiwalay sa papa mo at yun ay sobrang nakasakit at nakainsulto sa papa mo, kaya yun. Pinagsasaksak ng papa mo gawit ang hawak niyang screwdriver ang ina mo. Labis na pag-ibig, Lodre, lason yan. At sana habang bata ka pa maunawaan mo yan.
maging leksyon sa'yo ang pagkakakulong ng ama mo para ikaw mismo, huwag nang magpakagago sa sobrang pagmamahal sa mga babae. Noong college na ako, napakaraming magaganda sa school, kahit sa klase, pero ang tingin ko sa kanila, laruan lang. Mahusay na akong manligaw, pero iniiwasan kong mahulog. Napansin ko lang, parang iba ang first year college. Sa mga babae, nag-aagaw yung kagustuhang maglandi at mag-aral mabuti. First year kasi kaya nung first year ako nakaranas ako ng 3 beses na pagka-busted. Pero okay lang dahil nagkaroon naman ako ng 4 na girlfriends at 2 sa kanila, nakuha ko. Second year at third year ay nagbilang ulit ako ng mga babaeng dumating at umalis sa buhay ko, pero wala din akong sineryoso sa kanila. Usong-uso na ang text noon at madaling magka-girlfriend sa text. Karamihan ng mga napaglaruan ko ay naging textmate ko muna. Ipapa-ere ko lang ang isang SIM card ko sa radyo, ilang oras lang, may makakalaro na. Si Virginia ay isa sa mga naka-textmate ko na ayaw makipagkita. Unang basa ko pa lang kasi ng pangalan niya, parang iba na ang dating sa akin. Hot na hot para sa akin ang pangalang Virginia. Kaya nga sinave ko kaagad ang number niya. Isisave ko nga sana kaagad ang number niya sa phone book ko, kaya lang puno na pala ang phone book ko noon, kaya't kailangan ko nang magbura para magkaroon ng space para sa bagong entry. Paglalagyan ko ng number ni Virginia. Kaya lang nakita kong wala naman akong dapat burahin, so ang ginawa ko ay isinulat ko sa dingding ang number ni Virginia. Sa tabi ng bintana, doon ko isinulat ang kanyang numero. Noong magkaroon ako ng marami-raming load at naboboring ako sa mga textmate ko, naisipan kong tawagan si Virginia. Agad naman siyang sumagot at kaagad akong nag-init sa boses pa lang niya. Gabi kasi noon kaya't medyo pabulong ang salita niya. Lloyd, right? Ganito ang narinig ko sa kanya matapos siyang mag-hello. Lloyd kasi ang sinabi kong pangalan ko sa text ko sa DJ noon. Oo, si Lloyd to, sagot ko. Virginia ba talaga ang pangalan mo? So you are expecting, Lloyd, that people in this foolish world of texting tells real stuff about their identity? Matatas na sagot niya. Flawless ang accent niya. Halatang sanay sa Inglisan. Hindi naman, maganda lang kasi ang pangalan mo, and I'm sure maganda ka rin. Lloyd, sana maging sensible ka naman. Ganito ang sagot niya. Bakit hindi ba ako sensible? Naghahanap ka ng babaeng pagpapalipasan ng oras, right? Kaya mo inere ang number mo sa radyo. Gusto mong malaman kung maganda ako kasi pag sinabi kong maganda ako, makikipag-meet ka na. Then kapag na-prove mong maganda ako, liligawan mo ako at iayayain mo akong mag-sex while tuloy-tuloy ang pagkikipag-text mo sa iba so that next time na iba na naman ang kasex mo. Tama? Napanganga ako sa mga sinabi niyang ito at nagtaka ako kasi pakiramdam ko, kilala niya ako. Kaya ang tanong ko sa kanya, sino ka ba talaga? Narinig ko siyang tumawa bago nagsalita. At ngayon, Lloyd, na-prove ko na tama ako. Nagtaka ka bigla kung sino ako kasi pakiramdam mo siguro kilala kita personally. Nakilala ko ang pagkatao mo. Sino ka nga? Lloyd, hindi kita kilala. Pero marami akong kilala na kagaya mo. At kung may iba tayong pag-uusapan, something sensible, something that does not describe your pervert personality, just text me, okay? And I will be very glad
to communicate with you. But for now, it's better be. Bye-bye. Asar ako kay Virginia nung gabing yon at gusto ko pa nga sana siyang prangkahin na hindi ang tipo niya ang gusto kong ka-textmate. Sasabihin ko sanang nonsense siya pero hindi ko nalang ginawa. Nagpatuloy ako sa pagkikipag-textmate sa iba hanggang sa makilala ko ang babaeng hindi ko inaasahang magpapaibig muli sa akin. Itago na lang natin siya sa pangalang Regine. Hat na hat ka-text si Regine kaya inisip kong game siya. Kaya nung mag-meet kami, hindi ako nagpaligoy-ligoy na yayain sa boarding house ko. Nagbo-board na rin kasi ako nung college ako. Sarili kong kwarto at love na love ko ang landlady ko noon dahil hindi siya stricto. Hindi siya killjoy. Open siya sa kahit na sinong bisita. Sumama naman si Regine sa boarding house ko pero hindi siya pumayag na may mangyari sa amin. Hanggang friends kiss lang ang gusto niya. Dahil dito ay na-challenge ako kay Regine. Dinikitan ko siya at ipinaramdam ko sa kanya ang pagmamahal, kagaya ng pagpaparamdam ko noon ng pagmamahal kay Jeanette, ang babaeng una kong minahal. Tuwing may pagkakataon ay ginagawa ko ang lahat ng makakaya ko para maakit ko si Regine dahil gusto ko talaga siyang makuha. At nung gabing yon na hinayaan niya ang mga kamay kong buksan ang mga botones ng blouse niya, ay lalo akong na-excite dahil pakiramdam ko makukuha ko na siya. Hanggang sa wala na siyang blouse at ang lock na ng kanyang bra ang tinatanggal ng kamay ko. Nung matanggal ko ang isang lock ay humiwalay siya sa aming halikan. Hinawakan niya ang mukha ko at namumungay ang mga mata niya sa kanyang salita. Ito ba talaga ang gusto mo, Lodre? Pagkatapos nito, uulitin natin. Uulit-ulitin. Tapos ano na? Tanong niya. Hindi ako nakasagot pero naghintay siyang may salitang lalabas sa bibig ko pero hindi ako nagsalita. Sa halip ay tinangka ko siyang halikan ulit pero lumayo siya sa akin. Kagaya ka rin ng iba. Narinig kong sabi niya pero ayaw kong mabitin kaya't hinila ko siya at niyapos ko siya ulit. Okay, Lodre. Gusto ko rin ng sex, okay? Nagpipigil lang ako pero alam kong ito na ang tama kasi babae ako. Buti ikaw lalaki ka. Hindi ka mabubuntis. Ako paano ako pag nabuntis ako? Pakakasalan kita. Mabilis kong sagot tsaka ako muling sinakmal ang mga labi niya. Nung una, hindi siya lumalaban sa halikan pero paglaon, muli ko ring naramdaman ang pag-alab ng mga halik niya. Noon ay muli ko siyang hinubaran hanggang sa alam kong papayag na siya kaya sinimulan ko na. Pero habang nakapatong ako sa kanya ay naririnig ko siyang nagsalita. Ang sabi niya, tandaan mo to, Lodre. Dahil hindi mo ako matatakasan, narinig kong sabi niya. Ito, kapuso, ay pumasok naman sa isipan ko. Pero masyado akong nababaliw noon sa ginagawa ko at ayaw kong maibang laman ang isip ko, kundi ang napaka-sexing babae sa ilalim ng katawan ko. Sa pagdaan pa ng mga araw, kapuso, hindi ko namamalayang nawiwili na ako na laging kasama ko si Regine. Bigla na lang akong nagkaroon ng sense of responsibility na sunduin siya tuwing hapon sa school niya at ihatid sa boarding house niya. Minsan ay nakaramdam pa ako ng inis nang makita ko siyang may ibang lalaking kausap sa gate ng school nila. Nagselos ako bigla. Noon ko unang na-realize na in love na ulit ako sa babae pero ayaw kong iparamdam yun kay Regine.
Takot din ako sa sarili kong ma-inlove ulit. Takot din akong malaman ni Tito Rem na umiibig na ulit ako, na nahulog na ulit ako sa isang babae. Si Tito Rem kasi wala pa rin siyang asawa noon at iba't ibang babae pa rin ang nakakasama. How's the Playboy's life? Ganito ang text na natanggap ko mula sa isang numerong hindi nakasave sa phone book ko. Who are you? Reply ko. Hindi mo pala sinave ang number ko? O dinilit mo lang? Anyway, it's Virginia. Ikaw pala. Hindi nga nakasave ang number mo sa phone book ko. Pero nakasulat sa dingding. Sa tabi ng bintana ko. Saang bintana? Tanong niya. Bintana ng kwarto ko sa bahay namin. Bakit nasaan ka ba ngayon? Boarding house. So wala dyan sa bintana ng boarding house mo ang number ko? Tanong niya. Wala. Nasa wall ng kwarto ko sa bahay namin. Okay. So kumusta? Hindi ka ba basawa sa pagkikipaglaro sa iba't ibang girls? Sawa na ako. Sagot ko. At the age of 21? Reply niya. Magto-21 pa lang ako, sabi ko. Okay, I guess that's too early for you para magsawa sa babae, Lloyd. Virginia, alam mo, bilib ako sa'yo kasi nahulaan mo talaga ang pagkatao ko nung una tayong mag-text. That is, kung hindi mo talaga ako kilala. Hindi ka kita kilala. Yun nga, Virginia. Inaamin ko, playboy talaga ako dati. At gusto kong maging ganun lagi and forever, pero ngayon, alam mo, pakiramdam ko na in love ulit ako. Hindi ko lang masabi sa kanya kasi may experience na akong ma-in love, magseryoso, pero sa huli, ginago lang ako. Now, you're talking sensibly. Ganito ang nabasa kong reply ni Virginia. Thanks, pero sana, huwag mong isipan na corny ako. Reply ko. No, hindi ka corny, Lloyd. Nararamdaman ko ang sincerity mo ngayon, and please go on. Ano ba name niya? Ilang buwan na ba kayo? Her name is Regina, at 3 months pa lang since makilala ko siya. Huwag kang matakot masaktan, Lloyd. Nakakatulong sa atin ang mga sakit sa damdamin for us to become stronger person. Anyway, Regine, Lodre ang real name ko. Nice, Lodre. Now, you're starting to be honest. Ikaw, ano ba talagang name mo? Honest akong tao, Lodre. Wala akong mapapala sa pagsisinungaling. Virginia talaga ang pangalan ko. I see. Give the best of your love to Regine, Lodre. Walang mawawala sa iyo kung sakaling hindi kayo magkatuluyan. I'm sure, buong buhay niya maaalala ka niya. At baka manghinayang pa siya na hindi ikaw ang nakatuluyan niya. If you are going to give the best of your love sa kanya. Nakakatakot kasing masaktan ulit sabi ko. Lodre, pipintasan kita ha. Alam mo, duwag ka. Sana magpakalalaki ka. At ang tunay na lalaki, hindi marunong matakot. Huwag mong sayangin ang pagkakataon na maaaring mas lalo kang mahalin ni Regine kapag nalaman niyang mahal mo siya. So go on, Lodre. Tell her and make her feel na mahal mo siya. Hindi ko sinunod sa Virginia sa payo niya sa akin. Hindi ko sinabi kay Regine na mahal ko siya, pero lagi ako nandyan para sa kanya. Siya din, si Regine din, hindi ko rin narinig sa kanya ang mga salitang I love you. Pero, responsable din naman siyang girlfriend. Kaya lang bigla na lang siyang nag-text isang gabi. Sabi niya delayed daw siya at natatakot siyang baka buntis na siya.
2 buwan pa noon kapuso bago graduation, pero ang sagot ko kay Regine noon, okay lang, di mag-live-in tayo. Pag nagkalaman na ang tiyan mo, live-in? Oo, Regine, live-in lang muna tayo. Hindi kita pababayaan. Sagot ko at ganun nang nangyari kapuso. Nakatingin lang si Tito Rem nang makita niyang idating ko si Regine isang gabi ng Sabato at malalaki ang bag na dala ni Regine. Kinabukasan pa ako kinausap ni Tito Rem tungkol kay Regine. Medyo may takot ako kahit nahalatang relax lang noon si Tito Rem. Buntis na kasi siya, Tito. Ganito ang simula ko. Tumitig sa akin si Tito Rem bago siya nagsalita. January pa lang. March ba ang graduation nyo? Gagraduate ka ba? Ganito ang sunod-sunod niyang tanong. Oo naman po. Bakit po ba? Magkakaanak ka na eh. Ang alangan namang aasa ka pa rin sa akin. Mahina lang pagkakasabi nito ni Tito Rem, pero may kurot sa akin. Noon ko lang siya narinig na parang nanumbat. Pagkatapos nun ay tumuyo na siya at umalis. Mabigat sa dibdib ko ang umagang yon. Pakiramdam ko kasi nawalan na ng tiwala sa akin ang taong hindi ko kaano-ano pero siyang nagpalaki at nagpaaral sa akin. Aminado akong mali ako dahil ininsulto ko siya sa paraang hindi ko pagrespeto sa kanyang personal na paniniwala sa mga babae. Wala siyang tiwala sa mga babae kaya nga hindi siya nag-aasawa. Tapos ayun ako't nag-uwi ng babaeng buntis na at magli-live-in na kami. Alam kong insulto yon kay Tito Rem at iyon ang dahilan ng biglang pagkakaroon niya ng tonong parang nanunumbat at yun din ang nagtulak sa akin upang mag-isip na tumayo na rin sa sarili kong mga paa. Bigla ay nagkaroon ako ng hiya kay Tito Rem. Nahiya na akong manghingi ng alawan sa kanya nung sumapit ang linggo at kailangan na naming umuwi ni Regine dyan sa Tugigaraw. Problema ko noon kung saan ako kukuha ng pera, pero nung magpaalam kami sa kanya kusa siyang nag-abot ng pera. Tinanggap ko naman kahit hindi na maluwag sa dibdib ko. Noon ko na nararamdaman na ibang tao si Tito Rem. Kahit siya ang nagpalaki sa akin. Nandun yung katotoanang hindi ko siya ama. Ibang tao siya. At sa pagkakatanda ko, iyon ang huling pagkakataon noon na nagtatanong ako kung bakit kinailangang makulong si Papa, na siyang dahilan kung bakit kami ng kapatid ko'y lumaki sa puder ng ibang taong gumanap. Pero nung tapos na ang final exams namin ay isinabay ko na sa pagpapapirma ng mga clearance ang paghahanap ng trabaho. Pinalad naman ako makahanap kagad ng trabaho sa isang private office. Contractual pero okay lang. Nagsama kami ni Regine bilang live-in partner habang binubuo niya ang isang pangarap na makasal kami ng engrande sa simbahan. Nakinig ako sa mga pangarap ni Regine at mahal na mahal ko siya kaya nangako akong tutuparin ko ang mga pangarap niya pagdating ng araw. Nung matapos ang graduation, tinawagan ko ang kapatid kong si Reynold. Sa kauna-unahang pagkakataon ay nanghingi ako ng pabor sa kanya. Nangutang ako ng perang pang-abroad ko. 2 taon na kasing nagtatrabaho si Reynold noon kasi 18 years old lang siya nung magtapos siya ng college. Accelerated kasi siya sa elementary noon.
Masyado kasing matalino ang kakambal ko. Pinautang naman ako ni Reynold pero nakatikim ako ng sermon sa kanya dahil nalaman na rin niyang may live-in partner na ako. Ang sabi niya, mag-isip ka muna kasi tol bago ka umaksyon. Ganon kaiksi ang salita ni Reynold pero ang dating sa akin ay parang bobo ako. Sabak ng sabak, di naman nag-iisip. Masakit man sa akin ay tinanggap ko yon. Tinanggap ko rin ang perang inutang ko sa kanya dahil nahihiya na ako kay Tito Rem kaya hindi ako nagsabi ng perang pang-abroad ko. Nagpunta ako ng Dubai. Sa isang insurance office ako nagtrabaho. Iniwan ko si Regine dyan sa Tugigaraw sa aming apartment. Sinabi ko na lang sa kanya na umuwi na lang siya sa kanila kapag malaki na ang tiyan niya at doon na lang siya sa kanila mga anak. Sa aking pag-alis ay dala ko sa aking puso ang pangarap, hindi lang para kay Regine, kundi maging para sa aming magiging anak. Kahit na anumang hirap ang makakasagupa ko sa Dubai, inihanda ko ang sarili ko. Dahil sa puso ko, dama ko ang saya. Kaya lang 3 buwan pala ako sa Dubai ay nakakadama na ako ng duda para kay Regine. Sabi kasi niya, nakunan daw siya. Sa 3 buwan ko sa Dubai mula nung iwan ko siya, dapat malaki na ang tiyan niya. Tapos nakunan pa. Gayon pa man ay hindi ko ipinadama sa kanya ang pagdududa ko. Kaso, may mga nakakarating na balita sa akin na hindi magaganda tungkol kay Regine. Sinasabi nilang madalas daw siyang umuuwi sa bahay ni Tito Rem at nagtatagal siya doon. May nakakita pa raw sa kanila na naglalambingan sila. Sumama ang loob ko noon hindi lang kay Regine kundi pati kay Tito Rem. Alam ko kung gaano kahilig si Tito Rem sa babae pero hindi ko maisip na pati ako tatalunin niya. Gustong-gusto ko nang umuwi noon para malaman ko ang totoo kaso may kontrata ako na dapat tapusin. Tuwing tumatawag ako kay Tito Rem, gusto ko siyang tanungin kung totoo ang balitang nakarating sa akin pero hindi ko siya kayang tanungin. Alam ko kasi kahit na ano pang mahinahong paraan ng pagtatanong ay pagbibintang pa rin ang dating sa kanya at ayaw ko siyang magalit sa akin. Alam mo yung araw-araw, gabi-gabi ay sila ang laman ng isip ko. Hindi ako matahimik at bigla na lang ako mapapaluha dahil naiisip ko rin ang naging buhay ng papa ko noon na habang nagpapakagago sa pagtatrabaho sa Saudi ay pinipindeho na pala siya ng nanay ko. Ayokong isipin na magiging pareho kami ng naging buhay ng papa ko. Hindi ko kayang pumatay ng tao, lalo na sa pamamagitan ng screwdriver. Mahal na mahal ko si Regine at hindi ko kayang gawin sa kanya ang ginawa ni Papa sa mama ko. Pero ang kawalan ng katahimikan para sa bawat araw pang natitira sa kontrata ko sa Dubai, ganon kahaba ang panahong pagtitiis ko. Hanggang sa wakas, natapos ang kontrata ko. Buwan na ng December noon. December 20 yun. 5 araw bago magpasko. Umuwi ako dyan na wala kahit isang pasalubong na dala. Dahil hindi ko alam kung dapat pa akong magpasalubong. At pagdating ko dyan, nalaman ko nga ang totoo. Na nagsasama na pala sina Regine at Tito Rem. Iyan ang totoo. Dumating kasi ako sa apartment namin. Kinailangan ko pang sirain ang doorknob para makapasok ako dahil wala si Regine. Sabi ng kapitbahay namin ay 1 buwan na siyang hindi umuwi.
Tinawagan ko si Regine noon gamit ang bagong local SIM card na binili ko. Si Tito Rem ang nakasagot kaya't hindi ka agad ako nakapagsalita. Ibinaba ko lang muna at saka ako nag-isip ng sasabihin ko. Noong tumawag ulit ako, si Tito Rem pa rin ang nakasagot. Kampante ang boses niya, relax, gaya ng dati. Ang sabi ko, "Andyan po bang misis mo?" Tanong ko. Alam kong hindi niya alam na ako yun dahil hindi niya alam na nandyan na ako sa Pilipinas. Mabilis ang sagot niya. "Nasa banyo eh." "Ay, sinong misis?" Natawa pa ako dahil nadulas na nga, babawi pa. Ibinaba ko na lang ang phone. Nag-text siya at tinatanong kung sino ako. Nakulitan ako kaya't nireplyan ko na lang. "Si Lord Ray to, Tito Rem. Nandito na ako. Pero nasa iyo na pala si Regine." Ganon ang reply ko. Tumawag si Tito Rem. Inutusan niya akong umuwi sa kanya upang makapag-usap-usap daw kami. Sinunod ko siya pero pagdating ko sa bahay niya, wala si Regine. Nagpilit daw munang umuwi sa kanila. Natatakot daw sa mangyayari kapag nagharap kami. Sobrang pagtitimpi ko noon, Kapuso. Parang nararamdaman ko ang naramdaman ng ama ko noon. Yung tipong parang makakapatay din ako. Hindi ko alam kung paano ko itatago ang galit ko noon pero ayaw kong mawala ang paggalang at respeto ko kay Tito Rem kaya't nagdesisyon akong umalis din kaagad pero pinigilan ako ni Tito Rem. Ang sabi niya, "Ibabalik ko na si Regina." Parang screwdriver lang, Tito Rem. Matapos mong gamitin, isosoli mo? Hindi ko ginamit si Regine, Lord Ray. Sa'yo na si Regine, Tito Rem. Yung iyon na siya. Ang sabi pa ni Tito Rem, hindi raw niya sinasadyang mahulog ang loob niya kay Regine. Si Regine daw ang naunang lumapit at inakit siya. Hindi naman daw siya nakatanggi dahil nakainom daw sila noon. Nagawa talaga ni Tito Rem ang ikwento ang buong pangyayari sa akin. Mabagal at maayos at kampante ang pagkakakwento niya na parang DJ Bono. At ako habang nakikinig ako ay nanggigigil ako sa galit. Pero ang pagtitimpi ko'y bumukal na lang ang luha sa mga mata ko. Ang galit ko, Kapuso, ay iniluha ko na lang. Dahil paano nga ba ako gaganti sa taong bumuhay sa akin? Pero matalino si Tito Rem. Parang nahulaan niya ang laman ng isipan ko noon. "Alam kong gusto mo akong gantihan, Lord Ray. Yang pag-iyak mo, alam kong galit yan. Ilabas mo lang. Ano bang gusto mong gawin? Gusto mo akong patayin?" Narinig kong sabi niya. Nakita ko rin kumislap ang luha sa mata niya. "Kung gagawin mo yon, sana yung hindi ka makukulong. Dahil ayaw kong makulong ka. Ayaw kong magaya ka sa iyong ama." Sinong ama ko, Tito Rem? Yung nasa Muntinlupa? Ni minsan hindi ko naman naging ama yon. Ikaw ang naging ama ko, pero hindi ko alam kung bakit ikaw pa ang gagawa sa akin ng ganito. Hindi ko alam, Lord Ray, kung mauunawaan mo. Pero kilala mo ako. Alam mong wala akong balak mag-asawa at wala akong balak magpakagago sa babae. Pero bigla na lang eh. Bigla ko na lang naramdaman na gago na ako, na umiibig na ako. At kahit alam kong mali, hindi ko na pinigilan ang sarili ko. Inihanda ko na lang ang sarili ko sa anumang mangyayari. Pero gaya ng sabi ko, pwede kong isuli sa iyo si Regine anumang oras. Pilit kong ininawa si Tito Rem, Kapuso.
Natulog pa rin ako sa bahay niya nung gabing yun dahil darating daw si Regine ng umaga. Kaming tatlo daw ang mag-uusap-usap. Nung gabi yun sa kwarto ko sa bahay ni Tito Rem, ay hindi ko magawang antukin. Parang kailangan ko ng kausap hanggang sa napansin ko ang number ni Virginia sa dingding sa tabi ng bintana. Tinext ko siya. Ang sabi ko, "Hi Virginia, how are you? Do you still remember me? This is Lord Ray, also known as Lloyd. Please text back kung gising ka pa." Ganito ang text ko sa kanya. Pero ilang minuto na hindi pa siya nagre-reply. Tinawagan ko pero ang sabi ng operator, "The subscriber cannot be reached. Please try again later." Noon ko palang naisip mahigit 2 taon na pala ang nakalipas mula noong last time na makatext ko si Virginia. Natawa pa ako at nasabi kong ang tanga ko naman kung iisipin kong hindi pa siya nagpalit ng CP number. Muling naghapdi ang mga mata ko. Madaling araw na kasi at hindi na tamang mabasa ang mata ko ng luha. Malungkot ako. Napakalungkot at matindi ang naramdaman kong awa para sa sarili ko. Gusto kong pigilan ng maiyak dahil para sa akin corny ang umiyak. Pero hindi ko napigilan ng umiyak. Umiyak ako. Dahil mabuting tao naman ako, pero walang nagmamahal sa akin. At yung mga taong akala kong mahal ako, sila pa ang nanloko sa akin. Sila pa ang gumago sa akin. Ngayon tama bang pigilan ko ang luha sa mga mata ko? Madaling araw na nang makatulog ako kaya tinanghali ako ng gising. Pagmulat ko ng mga mata ko'y agad kong nadama ang malalakas na kabog sa dibdib ko. Alam kong dumating na si Regine at hindi ko alam kung paano ako haharap sa kanya. Pero matapos ng ilang minutong pagpapatumpik-tumpik ay bumaba ako ng bahay at sa kusina ay nakita ko ang babaeng kaagad nagpahapdi sa mga mata ko dahil sa pagbabadya ng luha, pero pinigil ko ang lumuha. "Gising ka na pala." Narinig ko ang boses ni Tito Rem sa likod ko. Paglingin ko'y marahan na ring lumakad si Regine palapit sa amin. Nakatitig siya sa akin pero walang expression sa mukha niya. Ayokong matagal siyang titigan. Ayokong matagal na makita ang kanyang magandang mukha, ang buong pagkatao niya. Dahil mahihirapan lang akong ipamigay siya. Dumaan siya sa harap ko. Kay Tito Rem siya lumapit. "Kumain ka muna kaya bago tayo mag-usap-usap?" Sabi pa ni Tito Rem pero hindi ko siya pinansin. Ako ang unang umupo sa sofa bilang tanda na handa na akong makipag-usap. Sumunod sila at magkatabi sila sa upuan. "Anong desisyon mo?" tanong ni Tito Rem. Napatitig ako sa mukha niya. May mga wrinkles na siya sa baba ng mata niya at marami na siyang uban. Hindi niya na halos kamukha ang litrato niyang malaki sa dingding. Litrato namin yun nung graduation ko sa high school. Gwapong-gwapo pa siya noon pero ngayon wala nang kagwapuhang yon. 44 years old na kasi siya.
Pero nagtataka ako kung bakit nahulog pa sa kanya si Regine. Pakakasalan mo ba si Regine, Tito? Ito ang salitang lumabas sa bibig ko sa kasabay ng luhang hindi ko napigilan. Ikaw, kung ayaw mo siyang pakasalan, ako ang pakakasal sa kanya. Nakangiting sagot ni Tito Rem. Hindi ko siya matingnan ng diretso kaya't muli ay bumalandra sa dingding ang mga mata ko at isa pang litrato namin ang nakita ko. Litrato namin nung maliit pa ako. Birthday ko daw yon nung 8 years old ako. Nakaakbay sa akin si Tito Rem. Muling bumalong ang luha ko sa pagbabalik ng mga alaalang yun sa isip ko. Kailan din ang kasal niyo? Tanong ko. Pagsulyap ko kay Regine ay umiiyak ni rin siya. Hindi ko alam kung ano ang dahilan ng pag-iyak niya pero narinig ko ang salita mula kay Tito Rem. Sigurado ka bang hindi mo babawiin si Regine sa akin? Kung oo, ano ang dahilan, Lord Ray? Tanong niya. Sinagot ko siya ng isang tanong din. Bakit ka pumayag na ampunin ako, Tito Rem? Malaking responsibilidad ang magpalaki ng batang hindi mo naman kaano-ano. Ilang segundo rin ang pinadaan ni Tito Rem bago siya sumagot. So pumapayag ka na makasal kami ni Regine dahil iniisip mong kabayaran ito sa pagpapalaki ko sa'yo. Formal niyang tanong. Hindi ganun, Tito Rem. Ano, Lord Ray? Anong dahilan? Tito Rem, alam kong minahal mo ako bilang anak kaya nagsakripisyo ka para sa akin. At handa rin ako magsakripisyo para sa'yo. Dahil mahal kita bilang ama ko. Nadama ko ang yakap ni Regine at Tito Rem bago ko sila iwanan. May mga luha pa rin sa mata ko noong nasa sasakyan na ako pauwi dyan sa Tugigaraw pero medyo maluwag na ang dibdib ko dahil nauunawaan ko na sila. Lalo na si Tito Rem na dapat lang namang magkaroon na ng makakasama sa buhay. Hindi ako nagbayad sa utang na loob ko kay Tito Rem. Mas masasabi kong ginawa ko rin siya o ginawan ko rin siya ng pabor at hindi sa pagpapaubaya kundi sa pangunawa ko sa kanila. Nagmahal na siya sa wakas at nagmamahalan sila at sapat na yun upang magpaubaya ko. Nasa sasakyan pala ako nang mag-text si Reynold. December 23 na yon at ang sabi niya, "Tol, dito ka naman magpasko. May surprise ako sa'yo." "Sige ba? Luwas na ako mamaya," reply ko. At yun ay tama lang dahil ayaw ko namang magpasko, mag-isa sa apartment at sugatan pa ang puso ko. Lumuwas nga ako gabi ng December 23. Nakarating ako ng umaga sa Maynila. Then nagbiyahe ulit ako papuntang Tagaytay kung saan nakatira si Tito Magno at ang kanyang pamilya kabilang ng twin brother kong si Reynold. Hapon na nang makarating ako sa bahay nila pero wala si Ninong Magno pati si Reynold. Binilin ako sa katulong na siyang nagdala sa akin sa isang bakanting kwarto kung saan ako natulog muna dahil puyat ako sa biyahe. Gamila nang magising ako. Pasado 6:00 na at maingay na ang bahay. Paglabas ko ay lalong umingay at pagtanaw ko sa salas ay masaya silang magkakaharap sa salas kung saan sa isang sulok ay nagniningning ang isang malaking Christmas tree. "Tol!" Narinig kong sigaw ni Reynold nang makita niya ako. Nung lumapit na rin ako sa kanila,
Pero natigilan ako bigla nang makita ko ang isang matandang lalaki sa sofa. Si Papa. Tol, si Papa oh. Siya ang surprise ko sa'yo. Narinig kong sabi ni Reynold. Nang akbayan niya ako. Nakatitig ako sa mukha ni Papa noon. Mapayat siya at marami na ring uban. Noon ay tumayo na rin si Tito Magno, lumapit kay Papa at hinila niya si Papa palapit sa akin. Merry Christmas, Nak. Narinig kong sabi ni Papa sabay abot ng palad niya upang makipag-shake hands sa akin. Ano yun, Papa, shake hands? Narinig kong sabi ni Reynold. Anak mo to sa shake hands mo, embrace sabi niya sabay tulak sa akin upang yakapin si Papa. Noon kapuso ay alam kong yumugyog ang balikat ko dahil sa impit na pag-iyak. Nung kayakap ko na ang aking amang nagawaran pala ng parole. Kaya't sa wakas ay nakalaya na. Kahit may mga luha noong bisperas ng Paskong yon ay masasabi kong isa yon sa pinaka-the best na Pasko sa buhay ko. Hindi ba tigil-tigil ang paghingi ni Papa ng tawad sa amin ni Reynold dahil daw sa pagkakapaslang niya sa aming ina. Tuloy ay hindi raw namin naranasan ang mabuhay sa pili ng isang ina. Lalo na ako. Pasko yun kahit hindi mahirap sa akin magpatawad. Isa pa dati ko nang nauunawaan si Papa at para sa akin wala siyang kasalanan. Nagkasala man siya sa batas, pinagbayaran naman niya yon sa kulungan sa loob ng 21 taon. Nung matapos ang Noche Buena, nagpasukan na kami sa aming mga kwarto. Matutulog na ako nang marinig ko ang malalakas na katok sa kwarto ko. Nung baksan ko, nasa labas si Reynold. Tol, one time lang oh. Sa isang kwarto tayo matulog ni na Papa. Doon tayo sa room ko, sabi niya. Pinagbigyan ko naman siya. Nasa gitna namin si Papa na noon ay panay ulit ang iyak. Kwentuhan kami at nakinig silang mabuti nang ikwento ko sa kanila ang nangyari sa amin ni na Regine at Tito Rem. Humanga sa akin si Papa sa ginawa ko. Saludo daw siya sa akin. Noong pagkwentuhin ko naman si Reynold, nalaman naming wala pa rin siyang girlfriend. Hindi pa raw panahon para doon. Inaabangan daw niya ang kanyang promotion sa kumpanya nila. Pinayuhan ko lang siya ng konti nang malaman kong buong buhay niya ay minsan pa lang siya nagka-girlfriend at ni wala siyang barkada. Ang sabi ko, Tol, marami kang magiging regret sa buhay mo pagtanda mo. Huwag masyadong tutok sa karir mo. Maglaan ka naman ng panahon para sa ibang aspeto ng buhay mo. Yang pera, yang posisyon o estado sa buhay, hindi mong madadala sa langit yan. Hindi sumagot si Reynold noon pero alam kong pinakinggan niya ako. Ilang sandali pa ay tulog na silang dalawa. Ako'y gising pa kaya't narinig ko ang pagtunog ng CP ko nang may mag-text. Sabi ng text, Hi, Merry Christmas. Pasensya ka na. Ngayon ko lang nabasa ang message mo. Madalang ko na kasing gamitin ng SIM card na to eh. How's your Christmas? Ako malungkot. Mag-isa kasi ako dito sa apartment. Umuwi kasi ang mga roommates ko. Masaya ang Pasko ko. Happiest so far since I was born. Saan ka ba ngayon? Reply ko. Dito sa Las Piñas. Dito na kasi ako nagtatrabaho. Hindi kasi ako nakauwi. May pasok pa kami kanina. Ganon ba? Gusto mo puntahan kita? Ganon. Eh di bukas ka pa makakarating dito. Nandito lang ako sa Tagaytay eh. Reply ko. Malayo pa rin. Sagot niya. Basta, just tell me. Gusto mo bang puntahan kita para sabay tayo magpalipas ng Pasko? Bakit? Wala bang magagalit? Tanong niya. Wala. At ikukwento ko sa iyo ang nangyari sa love life ko kapag magkasama na tayo.
Sige ba? Okay, hintayin kita. Text-text na lang tayo. Okay, reply ko. Sabay yugyug kay Reynold. Bakit? Takang tanog ni Reynold na naalimpungatan lang. Merry Christmas, tol. Regalo mo na lang sa akin, please. Ihatid mo ako sa Las Piñas. Las Piñas? Bakit? Basta importante lang, tol. Wala mang imik ay bumangon si Reynold at nagbihis. Ako'y bumaba na rin ng guest room upang gumayak, tsaka ako naghintay sa salas. Nagulat ako nang makita kong dalawang tao ang bumaba sa hagdan. Si Reynold at saka si Papa. Sasama daw si Papa, sabi niya. Ngumiti na lang ako at ilang sandali pa sakay na kami ng kotse ni Utol, papuntang Las Piñas upang sa wakas ay makita at makasama ko for the first time si Virginia. Ewan ko kapuso kung bakit ganun na lang ako ka-excited na makita at makasama si Virginia for the first time nung madaling araw na yon. Hindi ko alam kung anong itsura niya. Wala akong idea kung ano ang mukha niya. Basta naramdaman ko na lang na parang siya na ang babaeng pwede kong ipalit kay Regine sa puso ko. Pero hindi naniniwala si Reynold sa bagay na ito. In fact, inaasar niya ako sa loob ng kotse noong on the way kami papuntang Las Piñas. Tol, desperado ka lang at nagmamadali kang makahanap ng babaeng papalit mo dun sa pinamagay mo kay Tito Rem. Ganito ang kantsaw sa akin ni Reynold. Nararamdaman ko, tol, hindi pa ako nakakaramdam ng ganitong feelings noon. Sabi ko, pero ang banat niya, paano kung pangit yung Virginia? Posibleng magustuhan mo siya. Doon ay natahimik ako. Tinext ko noon si Virginia, tinanong ko kung anong itsura niya, pero ang sagot niya, matagal na rin tayo mag-textmate, Lord Ray. Nakapagtataka. Ngayon mo lang tinanong sa akin yan. Buti na lang nakaisip naman kaagad ako ng sagot. Kasi nga, ngayon pa lang naman tayo mag-meet. Baka kasi mamaya nakakabangga na pala kita. Hindi ko alam na ikaw na pala yun. Ano ba kasi itsura mo? Lord Ray, hindi ako maganda. Hindi ka ba nagtataka? Mag-isa akong nagpapasko. Kung maganda ako, di sana may boyfriend akong kasama ngayon. Marami nang magagandang members ng SMB sagot ko. Samahang malamig ang Pasko, reply niya. Tama, reply ko. Basta hindi ako maganda, Lord Ray. Pwede kang bumalik na lang sa Tagaytay para hindi ka na ma-disappoint mamaya kapag nakita mo ako sa harap ng malaking Christmas tree. Hindi mo ako maituturing na gift, kundi pwede mo akong isipin na isa lang ako sa mga usa ni Santa Claus. Biro pa niya. Sa totoo lang naisipan kong bumalik na lang kaya kami sa Tagaytay kasi baka mamaya makantsawan na ako ni Reynold. Kaso malapit na kami noon at sabi ko, bahala na. Ipinarada ni Reynold ang kotse niya malapit lang sa malaking Christmas tree sa harap ng City Hall. Sinabi ko sa kanila na mauna na lang kaya sila pauwi. Bukas na lang ako uuwi pero biglang nagsalita si Reynold. Yun na siya todo. Sabi niya turo sa babaeng nakatayo sa harap ng malaking Christmas tree. Iba ang ngiti ni Reynold matapos niyang makitang mataba ang babaeng nakatingin pa naman sa amin at may hawak siyang cellphone. Ako din noon ay parang nawalan na rin ng gana pero naisip ko nagbago na ako. Matagal na panahon na yung mahilig akong manakit ng damdamin ng babae at ayoko na nang gawing yun. Isa pa, sawa na rin naman ako sa magaganda. Kaya so what kung mataba si Virginia? So what kung hindi siya maganda? Isa pa, wala pa naman kaming relasyon Magkikipagkita lang naman ako at sasamahan ko lang siyang magpalipas ng Pasko, yun lang. Okay, sige tol ha, mauna na kami. Nakangiting sabi ni Reynold na alam kong sa loob-loob niya kinakantsawan niya ako.
Ingat ka, anak, ah. Isama mo si Virginia bukas sa Tagaytay. Sabi naman ni Papa sabay bukas ng pinto ng kotse. Pag alis nila ay lumapit na ako sa babaeng nakatayo sa harap ng Christmas tree. Sigurado na akong siya talaga si Virginia dahil sa akin siya nakatingin habang papalapit ako sa kanya at nakangiti pa siya. Noong kaharap ko siya ay natiyak kong mataba talaga siya at medyo maitim pero cute naman ang mukha. Virginia? Nakangiting tanong ko. Ngumiti siya sabay bigkas din ng pangalan ko. Merry Christmas. Bati ko sabay amot ng kamay ko para makipag-shake hands. Merry Christmas too. Sagot niyang nakangiti. Let's go. Diyan lang kami oh. Turo niya sabay lakad. Mabilis siyang naglakad kaya't sumunod na lang ako. May mga tanong ako na hindi niya sinasagot. Hindi yata niya naririnig. Isang maiksing eskinita ang pinasok namin hanggang sa isang pinto ng apartment ang itinulak niya. Come in, sabi niya. Pumasok naman ako sa loob ay nakita ko ang isang magandang babaeng naghahanda ng pagkain sa mesa. Merry Christmas, bati ko kahit hindi ko siya kilala. Maganda at masaya ang ngiti niya. Siya, si Virginia, ang totoong Virginia. Narinig kong sabi ng matabang dalaga. Napalingon ako sa kanya dahil inisip kong nagbibiro lang siya. Hi, Lodre. Akala ko hindi ka na darating. Narinig kong sabi ng magandang dalaga. Teka, ano ba talagang totoo? Sino ba talaga si Virginia? Ako si Virginia Lloyd, sabi niya. Noon ay bigla nang nagligaya ang puso ko dahil yun nga ang boses ni Virginia. Si Virginia na ngayon ay asawa ko na. Hindi naman ganoon kabilis ang mga pangyayari, kapuso. Isinama ko siya sa Tagaytay nung mag-umaga na. Doon kami nag-breakfast. Tsaka kami namasyal sa Tagaytay at doon ko siya niligawan. Whole day kaming magkasama. Hindi naman niya ako sinagot kaagad. Sinagot niya ako New Year na. Niyaya ko siya magpakasal kami buwan ng March kasi tinawagan ako ng kumpanya dito sa Dubai at kailangan kong bumalik bago mag-April. Pumayag si Virginia na makasal kami pero sa Huwes lang muna para magkapirmahan lang. Ayaw daw kasi niya na rush ang aming kasal. Gusto daw niya ng simple pero napaghandaan. Matapos ang kasal namin sa Huwes na Virginia, nakapag-honeymoon pa kami sa Baguio at La Union. Napakasaya ng mga sandaling yon. Sobra, kaya naman ngayon, kahit na 3 buwan pa lang ako mula nung bumalik ako dito sa Dubai, ay na-miss ko na siya. Mahal na mahal ko ang asawa ko, kapuso, at inaamin kong may takot sa puso ko. Natatakot ako na baka mangyari ulit ang nangyari sa akin at sa papa ko, kaya nga parang gusto ko nang umuwi. Siyempre, nagtitiwala ako kay Virginia. Ramdam ko na mahal din niya ako, kaso hindi kasi natin hawak ang pagkakataon. Kung minsan mapaglaro at mapagbiro ang panahon. Sana, kapuso, ay mapayuhan niyo ako para mapanatag ang kalooban ko at mawala ang takot sa puso ko. Maraming salamat in advance sa iyo, Papa Bono, at sa inyong lahat na nakinig ng kwento ng buhay at pag-ibig ko. Maaari po ninyong isulat ang mga payo nyo sa walls ng Facebook account ko. Again, thank you very much, and God bless us all. Truly yours, Lodre. Ikaw ang ligaya ko, panaligan mo o gilid ko. Ngayon at kailan pa man ang aking pag-ibig di magbabago. Ikaw ay umasa rin, sa suyuan ay di magtataksil. Kahit
tagpuan